Mariing itinanggi ni dismissed Mayor Alice Guo na mastermind siya ng illegal POGO operations. Katunayan, biktima lamang umano siya. Sumalang na rin sa Senado ang umano'y kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng POGO. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Yun ngayon ang sinagot ni dismissed Mayor Alice Guo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa mga iligal na pogo sa bansa. Tinanong pa siya ni Senator J.V. Ejercito kung ginagamit siya ng isang international crime syndicate. Hindi raw siya guilty sa mga iligal na operasyon at handa siyang pangalanan sa isang executive session kasama ang mga senador ang tinuturing niyang most guilty. Hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back. Humarap din sa pagdinig si Tony Yang, ang sinasabing kapatid ni dating economic advisor na si Michael Yang noong panahon ng Duterte administration. Umpisa pa lang kaliwat kanan na ang pagkwestiyon sa kanya ng mga senador sa dokumento niya tulad sa birth certificate. Nirehistro po ito sir, noong 2004. So just 15 years, 16 years after you arrived here. Ibig sabihin, 34 years old na kayo nung na-register ang birth certificate nyo. What I remember is that when I was here, when I was 2 to 3 years old, it was my grandfather who helped me come up with this birth certificate. Sabi nyo dumating kayo 1998 or 1999. And then 2004 pa itong rehistro, 34 years old na po kayo. It looks to me, Mr. Yang, the birth certificate is fake. Kinwestiyon din ni Senator Risa Hontiveros ang ilang impormasyon sa kanyang LTO driver's license application at alien certificate of registration. Lumabas kasi iba-iba ang pangalan ni Yang. Look at this, tingnan nyo Ito yung ACR application nyo, Jan Yang Chansin. Dito naman, pangalan nyo, Antonio Maestrado, Lim, may tin pa. So ito, sa mga Pilipino, dito naman, iba na naman ang pangalan nyo. Antonio Lim. What I only know is that I am called Antonio Lim. Hirap ang mga senador na pigain si Yang dahil hindi umano ito marunong magtagalog at kinakailangan ng translator. Pero hindi bumenta yan sa mga senador. Tagalog, Bisaya, maing kunti-kunti. Ganyan. Alam mo, tayo nitong Chinese national to. Marunong ka managalog at magbisaya Kunwari lang, hindi ka marunong I know you understand Tagalog and the Visayan language. You're making a fool out of us. It's really saddening na kung paano tayo paiikutin at babastusin lang nitong mga Chinese nationals na ito. Sumunod na nag-isa si Yang sa usapin ng Pogo. Sa ngayon, wala raw siyang negosyo na may kaugnay sa Pogo. Pero pagbubunyag ni Hontiveros, Hindi lang kayo tulad ni Guo Huaping na authorized representative ng Wasit Hongsheng. Sa mga papeles na ito, kayo ang presidente, kayo rin ang majority shareholder ng Oro1. Now, I know that Oro1 is a POGO service provider. So, before I had transaction with a POGO company for renting out a condo unit for them, and All right, please continue, Ms. Caroline. the name Yes, that the I name. had a transaction with is Chiu Shui. napansin pa ni Hontiveros na tila malapit si Tony Yang sa ilang mga dati o kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Isa sa tinanong kung malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayong dating economic advisor ni Duterte ang sinasabing kapatid niya. Malapit din po ba kayo kay dating presidente? Oken Duterte ba?
should have. Walkenda puso. I am not very close with the former President Duterte, and I don't have contact with him. Sumunod na inusisa pati mga picture ni Tony Yang sa mga dating pulis, pati na sa isang dating PNP chief. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time, who is seated in the center. Sa isang text message sa PTV News, sinabi ni Acorda na mahal niya ang bansa at ang PNP organization. Ginawa lang daw niya ang dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Si Senator Ronald De La Rosa, binasa naman ang pahayag ng Council of Chiefs, ang samahan ng mga dating hepe ng Philippine National Police, kung saan kinondena nila ang anilay irresponsableng pahayag ni retired general at kasalukuyang opisyal ng PAGCOR na si Raul Villanueva, kung saan mala blind item ang akusasyon niya na may tumulong umano na dating hepe ng PNP kay Alice Guo na makalabas ng bansa. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs, who have dedicated the best years of our lives in the service of the Filipino nation. However, if the information turns out false after validating the report, we hereby demand a public apology, no less, from the same officer. Si Villanueva nagsorry. I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin, but I hold them in respect because each of these chief PNP has their own legacy. Iimbitahan naman ng mga senador si retired General Acorda sa susunod na pagdinig, habang tinanggal naman ng Senado ang contempt order kay Sheila Guo, ang sinasabing kapatid ni Alice Guo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.